Marshall Peak, Kabanata 4213. Hindi kita bibiguin. Hindi pinansin ni Yang Kai ang mga tingin at komento ng mga tagalabas at pumasok sa Azure Arena. Agad siyang sinalubong ng tanawin ng Heaven, Earth, at Mortal Rankings, na bawat isa ay naglalaman ng 100 pangalan. Casual niyang sinulyapan ang mga ranking at sigurado, nakita niya ang pangalan ni Yu Luo siya sa tuktok mismo ng Earth Rankings. Ito ay nagniningning na ginintoang at mukhang napakasilaw. Ang listahan ay patuloy na nagbabago. Paminsan-minsan, ang isa sa mga pangalan ay bumababa sa ranggo habang ang iba ay tuluyang mawawala. Ang mga pangalang bumaba sa ranggo ay kabilang sa mga taong natalo sa Azure Arena habang ang mga pangalang nawala sa ranggo ay kabilang sa mga taong namatay sa labanan. Biglang tumingin si Yang Kai sa ibaba ng Mortal Rankings at ngumiti. Ang brat na iyon, si Qing Shan, ay maganda ang takbo. Nasa ika-75 na posisyon ng Mortal Rankings ang pangalan nilang Qing Shan. 3 araw ang nakalipas, hiniling ni Yang Kai silang Qing Shan at ang iba pa na pumasok sa Azure Arena para sa pagsasanay. Agad silang naghubad ng kanilang mga manggas at lumapit kinabukasan. Nitong mga nakaraang araw, hindi man lang sila bumalik sa first in. Halos itinuring nila ang Azure Arena bilang kanilang tahanan. Sa loob lamang ng 3 araw, nakapasok na silang Qing Shan sa ika-75 na posisyon ng Mortal Rankings. Ipinakita nito kung gaano siya kasipag sa pakikipaglaban. Sa kanilang pag-uusap, biglang tumaas ang pangalan nilang Qing Shan sa ranking at biglang napunta sa ika-89 na pwesto. Ang pangalan ng taong dating nasa ika-89 na ranggo ay bumaba at huminto sa ibaba lamang ng kanyang pangalan. Kasabay nito, mahinang narinig ni Yang Kai ang nakayayanig na dagandong ng tagay na nagmumula sa isang sulok ng Azure Arena. Ikaw ba si Yang Kai? May boses ng tao sa gilid. Tumangala si Yang Kai at nakita ang ilang kabataang lalaki na nakadamit bilang Young Lords na naglalakad mula sa hindi kalayuan. Sinundan sila ng ilang low-grade Heaven Opening Realm Masters. Mukhang nagmula sila sa isang medyo hindi pangkaraniwang background. May 3 tao sa kabuuan at lahat sila ay iba-iba ang pananamit. Ang isa ay nakasuot ng itim, ang isa ay nakasuot ng puti, at ang isa naman ay nakasuot ng berde. Ang taong nagsalita kanina ay ang Young Lord na naka-green. May hawak itong folding fan sa kamay at nagpapanggap na suave. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang magnakaw ng ilang sulyap kay Yuhi na may kumikinang na mga mata. Sa kabilang banda, ang titig ni Yuhi ay kasing talas ng mga kutsilyo. Binigyan siya nito ng masamang tingin, dahilan para mapangiti siya sa kahihiyan at atubiling bawiin ang tingin nito. Tama, at ikaw, magalang na kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang Young Lord na nakasuot ng puti ay nagpahayag. Hindi mo kailangang malaman kung sino kami. Ang kailangan mo lang malaman ay ang aming mga interes ay malapit na nauugnay sa iyong tagumpay o pagkatalo ngayon. Biglang naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon. Ang mga taong ito ay dapat na naglagay ng taya. Ang isang pool ng pagtaya ay magbubukas para sa bawat labanan sa Azure Arena at ang mga taya na ito ay magkakaroon ng iba't ibang posibilidad upang maakit ang mga cultivator na nanonood upang magsugal. Nangangatuwiran ito na alam niya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ang dahilan kung bakit biglang kumita si Pei Buwan ng napakalaking halaga noong nakaraang pagkakataon. Ang kanyang pakikipaglaban kay Yu Luo siya ngayon ay tiyak na magkakaroon ng katulad na aspeto. Ngunit, bakit hinanap ako ng mga taong ito? Biglang naisip ni Yang Kai at tumingin sa kanila nang may pagtataka. Maaaring kayong tatlo ang tumaya sa aking tagumpay. Ang batang Panginoon na nakaputi ay tumugon ng walang bahid ng pagiging magalang. Sa iyong mga panaginip. Maaaring nagmula tayo sa mayayamang pamilya at gumastos ng pera tulad ng tubig, ngunit hindi tayo tanga para itapon lamang ang pera. Bakit namin itataya ang tagumpay mo? Nena si Yang Kai, kung pabor ka kay Yu Luo siya, bakit mo ako pinuntahan? May sakit ba ang 3 taong ito sa ulo? Nagtaas ng kamay ang Young Lord in Black para tapikin si Yang Kai sa balikat at bumuntong hininga. Junior Brother Yang, talagang hinahangaan naming 3 ang iyong katapangan. Hindi kami makapaniwala na mayroon kang lakas ng loob na tanggapin ang hamon ni Yu Luo siya. Bihira na makakita ng kabataang kasing tapang mo ngayon. Narinig kong natalo mo si Yu Luo siya mahigit 10 taon na ang nakararaan. Totoo ba yan? Tumanggo si Yang Kai bilang tugon. Ang Young Lord in Black ay huminga ng isa pang mabigat na buntong hininga. Sinasabi na ang isang tao ay maaaring gumawa ng malaking pag-unlad sa loob ng 3 araw, mas mababa pagkatapos ng higit sa 10 taon. Pinakamabuting huwag isipin siya sa parehong paraan. Maaaring nanalo ka laban kay Yu Luo siya noong nakaraan, ngunit ngayon. Tinitigan niya si Yang Kai ng may habag na tingin at tinapik ang balikat ni Yang Kai. Magsikap upang mabuhay. Magkakaroon ka lang ng pag-asa sa hinaharap kung mabubuhay ka.
Tumawa si Yang Kai at hindi alam kung paano tutugon. Isinara ng Young Lord in Green ang kanyang folding fan. Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay kailangan mong mabuhay ng ilang panahon laban kay Yuluosha. Kaming tatlo ay pumupuste na maaari mong ipaglaban ang baliw na babaeng iyon para sa isang stick ng insenso man lang. Ang Young Lord in White ay nagsabi, dahil mayroon kang lakas ng loob na tanggapin si Yuluosha, sigurado akong may tiwala ka sa iyong mga kakayahan. Ang isang stick ng insenso ay dapat na maayos, tama ba? Na-curious si Yang Kai, maaari ka ring tumaya ng ganyan. Sumagot ang Young Lord in Black, bakit hindi? Ang Azure Arena ay nagbukas ng malawak na pool ng pagtaya, at kahit na mas mababa ang posibilidad, maaari pa rin tayong kumita ng malaki kung tumaya tayo ng malaki. Tumingin si Yang Kai sa kanilang tatlo at nagulat na napabulalas. Pusta ba kayong lahat na kaya kung kumuha ng insenso? Ang Young Lord na nakaitim ay mukhang humihingi ng tawad. Hindi lahat sa amin. Tumaya ako na hindi katatagal ng higit sa kalahating insenso. Nang makitang nakatitig sa kanya si Yang Kai na may hinanakit, nagpatuloy siya. May mas masahol pa doon. Tumaya si Shu Tangtang ng 3 milyong heaven opening pills na matatalo ka sa 10 galaw. Baliw ang lalaking iyon. Kaya, Junior Brother Yang, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Dapat kang maghintay ng higit sa 10 galaw. Dagdag niya sa mahinang boses. At matalo kay Yuluosha sa loob ng kalahating insenso. Ililibre kita ng pagkain mamaya. Galit na galit si Yang Kai kaya lumabas ang singaw sa kanyang ilong. Pinadala ba kayong tatlo ni Yuluosha dito para hiyain ako? Napangiti ang tatlong Young Lord sa kahihiyan at mabilis na sumagot. Siyempre hindi. Sumimangot si Yang Kai. Wala bang tumaya na mananalo ako? Nagpalitan ng tingin ang tatlong Young Lord sa isa't isa bago sabay-sabay na umiling. Tiningnan nila si Yang Kai na parang baliw. Ngumiti si Yang Kai at tumango, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Mabuti. Gagawin ko ang lahat para hindi mabaigo kayong tatlo. Ang Young Lord na nakaitim ay lumiwanag sa mga salitang iyon at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Maraming salamat, Junior Brother Yang. Kung makakaligtas ka sa labanan ngayon, tayong tatlo ay tiyak na magiging kaibigan mo. Oo naman. Ngumiti si Yang Kai at tumango. Pagkatapos, humiwalay siya sa tatlong ito. Sa patnubay ng isa sa mga tao mula sa Azure Arena, pumasok siya sa isang silid upang hintayin ang Azure Arena upang ihanda ang larangan ng digmaan. Pagkatapos, bigla siyang lumingon kay Pei Buwan. Magkano ang napusto mo, shopkeeper Pei? Si Pei Buwan ay gumawa ng hindi magkatulad na ingay habang ang kanyang tingin ay gumagala saglit na kinakabahan bago niya itinaas ang isang daliri. Matingkad na ngumiti si Yang Kai. Gaano katagal ka tumaya na tatagal ako? Mukhang nagkasala si Pei Buwan. Matagal siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay nagbigay siya ng isang nakamamanghang ngiti. 1 oras, wow! Shopkeeper Pei, siguradong mataas ang tingin mo sa akin. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Agad na sinabi ni Pei Buwan. Little Brother Yang, hindi ito pinapabore ng brother na ito ang isang tagalabas kaysa sa iyo. Kaya lang, ang paglaki ni Yuluosha sa nakalipas na 10 taon ay lubhang nakakatakot. Mas malakas siya ngayon kaysa noon. Ngunit, alam kong hindi ka rin ordinaryong tao, Little Brother Yang. Sigurado akong lumaki ka ng husto sa nakalipas na 10 taon, kaya talagang makakatagal ka ng 1 oras. 3 sa 1. Saglit siyang nag-isip. Little Brother Yang, gusto mo bang tumaya ng kaunti? May oras pa. Hindi ito malaking bagay kahit matalo ka sa laban. Mas mahalaga na kumita ng ilang heaven opening pills. Bukod pa rito, ngayon ang panahon kung kailan kailangan mo ng maraming cultivation resources para sa iyong paglilinang. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataong tulad nito kung hahayaan mong lumipas ang pagkakataong ito. 3 sa 1. Iyon ay ilang talagang nakasalansan na mga posibilidad. Lihim na nagngangalit si Yang Kai. Ang Azure Arena ay halatang minamaliit siya sa pamamagitan ng pag-alok ng gayong mga posibilidad. Masasabi pa nga na walang sinumang nakaalam tungkol sa labanang ito ang optimistiko tungkol sa kanyang mga pagkakataon, kung ang mga posibilidad ay napakataas para lang makatagal ako ng 1 oras, kung gayon ang posibilidad ng aking tagumpay laban kay Yuluosha ay dapat na pantay at mas mataas, tama. 10 sa 1. Mataimtim na sumagot si Pei Buwan. Ito ang pinakamataas na posibilidad na inaalok ng Azure Arena sa kasaysayan nito. Walang anumang precedent ng mas mataas na alok. Lumingon si Yang Kai kay Yuhi. Ilang heaven opening pills na lang ang natitira sa atin. Agad namang sumagot si Yuhi. Meron pa tayong more than 360 million. Young Master, tataya ba tayo? Ipusto mo ang lahat. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay. Pipilitin ko ang Azure Arena na bayaran ako ng mga damit sa kanilang likod, hanggang sa kanilang salawal.
Tinanggap ni Yuhi ang utos at umalis na siya. Napaawang ang bibig ni Pei Buwan sa gulat. Sa una, nabigla siya na ang isang maliit na Emperor Realm Cultivator tulad ni Yang Kai ay may ilang daang milyong Heaven Opening Pills sa kamay. Kailangang sabihin na kahit bilang shopkeeper ng 100 Refining Hall, ang pondong dumaan sa kanyang mga kamay ay hindi hihigit sa 10-10 milyon. Ninakawan ba niya ang isang Azure Heaven o Heavenly Paradise sa nakalipas na ilang taon? Paano siya nakaipon ng napakaraming Heaven Opening Pills? Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siya sa kung gaano katiyak na nagpa siya si Yang Kai na itaya ang lahat ng Heaven Opening Pills na iyon ng sabay-sabay. Hanggang sa umalis si Yuhi ay sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan at nagmamadaling sinabi. Little brother Yang, ano ang pinagpustahan mo? Hindi ka basta-basta makakagawa ng ganyang taya. Iyan ay ilang daang milyong Heaven Opening Pills. Paano kung matalo siya? Ang iniisip lang tungkol sa posibilidad ay nababalisa si Pei Buwan. Wala ito sa iyong kalokohang negosyo. Galit na sigaw ni Yang Kai. Si Pei Buwan ay nagkamali dito, kaya hindi siya nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yuhi at nagulat na may kaunting kawalang kasiyahan. Young Master, ang Azure Arena ay tumatanggap lamang ng maximum bet na 100 milyon. Hindi ako makakapuste ng higit pa dyan. Hiniling ko kay Go Ziyan at sa iba pa na sumugod kaagad. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang matandang lalaki. Tumingin siya sa buong silid at nagtanong. Sino sa inyo si Yang Kai? Tumayo si Yang Kai. Ako. Pakiusap sumama ka sa Old Master na ito. Malapit na magsimula ang laban. Pagkasabi niyo ay tumalikod ang matandang lalaki at pinona ang daan. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi sundan ang matandang lalaki sa bawat pasilyo at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang set ng mahigpit na saradong pinto. Ilang metro ang taas ng mga pinto at sa sandaling ito, dahan-dahan itong bumukas. Sa pagbukas ng mga pintong iyon, nagmula sa loob ng Azure Arena ang isang nakakapang-asar na tagay na nagpakulo ng dugo sa tuwa. Pumasok ka. Sumenyas paarap ang matandang lalaki. Humakbang pasulong si Yang Kai at pumasok sa Azure Arena. Hindi ito ang unang pagkakataon niya rito, gayunpaman, mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noong huli siyang dumating. Ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban kay Yuluo siya sa pagkakataong ito ay nakaakit ng labis na atensyon ay dahil din sa masigasig na pagsisikap ng Azure Arena. Ang buong larangan ng digmaan ay napakalawak na imposibleng makita ang dulo sa isang sulyap. Natayo pala siya sa isang plataporma at 1,000 metro sa tapat niya, si Yuluo siya ay nakatayo sa isa pang plataporma na nakasuot ng masikip na damit na nagpapakita ng kanyang magagandang kurba. Nakatingin siya sa direksyong ito na may nag-aalab na fighting spirit. Ang mga pinto sa likod ng dalawa ay dahan-dahang nagsara at kasabay nito, maraming mga hadlang ang na-activate sa loob ng Azure Arena. Tinakpan ng isang transparent na light barrier ang buong battleground upang maiwasan ang pagkalat ng fallout mula sa labanan sa labas ng arena. Kasunod ng pag-activate ng hadlang, ang kapaligiran ng buong larangan ng digmaan ay mabilis na nagbago habang ang matataas na sinaunang mga puno ay tumaas mula sa lupa. Ito ay isang kakaibang tanawin upang makita. Ang kapaligiran sa Azure Arena ay random na magbabago, na isang bagay na kilala ni Yang Kai sa loob ng higit sa 10 taon. Noong huling beses na nakipag-away siya kay Yuluo siya, naganap ang kanilang labanan sa isang disyerto. Sa pagkakataong ito, parang gubat. Maya-maya, isang bumang na boses ang tumunog sa buong Azure Arena, na nagpapaliwanag ng mga patakaran. Ang boses ay hindi mabilis o mabagal, ngunit ito ay napakamatalim. Malinaw itong umalangaw sa mga tainga sa kabila ng mga ingay ng hindi mabilang na mga cultivator sa mga kinatatayuan. Marshall Peak, Kabanata 4214, Mabilisang pagpatay. Sa ilalim ng panonood at pagpalakpak ng hindi mabilang na mga tao, tumayo si Yang Kai sa entablado at ngumiti ng husto kay Yuluo siya, na nakatayo sa tapat niya bago bahagyang nagtanong. Junior Sister Yu, maaari ko bang aminin ang pagkatalo? Nanliit ang magagandang mata ni Yuluo siya sa mga salitang iyon. Niloloko mo ba ako? Puno ng galit ang maganda niyang mukha at mahigpit na nakakuyom ang malalambot niyang kamao. Mahigit 10 taon niyang hinintay ang sandaling ito, lahat para magkaroon siya ng maayos na pakikipag-away sa kanya. Ngayong sa wakas ay nakabalik na siya sa Star City, paano siya makakatanggap ng ganoong resulta? Sa palagay ko hindi ito gagana pagkatapos ng lahat. Isang maluwag na buntong hininga si Yang Kai. Ang orihinal kong intensyon ay aminin kaagad ang pagkatalo. Pagkatapos ng karagdagang pagsasaalang-alang, ako ay dumating sa conclusion na ang isang babaeng may labis na pagmamataas na tulad mo ay hindi susuko kahit na aminin ko ang pagkatalo. Siguradong patuloy mo akong guguluhin sa hinaharap.
Sa kasong iyon, naisip ko na maaari ko ring labanan ka at lumikha ng isang pagkakataon para makuha mo ang panalong suntok. Sa ganoong paraan, mareresolba ko ang problemang ito. Gumawa ng pagkakataon para makuha ko ang panalong suntok. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, binibigkas ang mga salitang iyon ng buong diin na para bang siya ay dumanas ng matinding kahihiyan. Ang kanyang dibdib ay biglang kumabog. Talaga, nanatiling kalmado si Yang Kai. Sa paghusga sa iyong mga salita, mukhang sigurado ka na hindi ako ang kalaban mo. Malamig na sabi niya, walang sino man sa ilalim ng Heaven Opening Realm na aking kalaban. Tumingin siya sa kanya nang walang pakialam. Kahit na siya ay may kalmado na ugali at ang kanyang isip ay kasing tahimik ng isang sinaunang balon, hindi pa rin niya maiwasang magalit sa mga sinabi nito. Senior brother, hindi ka ba nag-aalala na itong mga walang katuturang salita mo ay babalik para sampelan ka sa mukha mamaya? Ako ay tiyak na hindi katugma para sa iyo higit sa 10 taon na ang nakalipas, ngunit ako ay iba sa dati. Natatakot ako na hindi ganoon kadali para sa iyo na talunin ako tulad ng ginawa mo noon. Tumanggo si Yang Kai. Alam kong lumaki ka ng husto sa nakalipas na ilang taon, junior sister Yu. Gayunpaman, ang senior brother na ito ay hindi rin ako naging walang ginawa. Kaya lang, napakabait ng senior brother na ito sa mga babae. Junior sister, ang ganda ng mukha mo. Masama kung ang maganda mong mukha ay nasugatan sa laban. Bakit hindi natin ito gawin sa halip? Junior sister, bakit hindi ka magkusa na umamin ng pagkatalo? Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang ito ay maaaring nagaganap sa loob ng Azure Arena, ngunit ang bawat salita na binibigkas ay malinaw na ipinadala sa pamamagitan ng mga hadlang at sa mga tainga ng mga cultivator sa madla. Narinig ito ng lahat ng malakas at malinaw. Ang orihinal na maingay na madla ay biglang tumahimik. Nakatitig ang lahat kay Yang Kai na may halong pagkamangha. Sa sumunod na sandali, isang ingay na mas malakas kaysa sa maingay na daldalan na ngayon lang ay sumabog mula sa madla. Hindi mabilang na mga tao ang nanunuya kay Yang Kai dahil sa walang hiyang pagyayabang. Ang ilan ay sumigaw pa kay Yu Luo siya na talunin si Yang Kai Black and Blue. Ang kaguluhan sa mga manunood ay napakalakas ng ilang sandali, na nilunod kahit ang boses na nagbabasa ng mga patakaran. Lumingon si Yang Kai sa mga manunood at galit na sumigaw. Manahimik ka, kayong mga basura. Malapit mo na akong bayaran sa lahat ng taya mo. Ikiling ni Yu Luo siya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at mahinang sinabi. Kung tungkol sa kung gaano kabilis ang dila ng isang tao, inaamin kong hindi ako ang iyong kapareha, senior brother. Hindi natin kailangang makipagkompetensya sa bagay na iyon. Aaminin ko ang pagkatalo ko. Napangiti si Yang Kai. Mukhang kailangan pa nating lumaban sa huli. Ha! Hindi ko nais na hayaan ang sitwasyong ito na umunlad hanggang dito. Gayunpaman, buong puso mong hinahabol ang rurok ng martial daw. Para sa isang kalaban na tulad mo, maipapakita lang ng senior brother na ito ang paggalang ko sa iyo sa pamamagitan ng pagpupursage. Pagkasabi nun ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang orihinal na mahina at hindi matukoy na aura ay biglang sumabog palabas na parang tsunami. Napakalaki ng bigla ang pagbabago kaya hindi napigilan ni Yu Luo siya ang pagpikit ng kanyang mga mata. Siya ay likas na lumakas ang kapangyarihan sa kanyang katawan habang ang isang pulang-pula na ambon ng dugo ay agad na tumagos sa hangin sa paligid niya. Kasabay nito, natapos din ang boses na nagpapaliwanag ng mga patakaran sa Azure Arena at sumigaw sa mahinang boses. Buhay at kamatayan ang pagpapasya sa labanan, simulan na ang laban. Hong! Ang plataporma sa ilalim ng mga paa ni Yang Kai ay sumabog ng walang babala at naging hindi mabilang na mga piraso ng grabo na bumaril sa lahat ng direksyon. Ang kanyang buong katawan ay naging isang stream ng liwanag habang siya ay sumugod patungo kay Yu Luo siya at lumitaw 10 metro lamang ang layo mula sa kanya sa isang iglap. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yu Luo siya nang kumalat ang lamig mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Sa kanyang pangitain, ang ipinupukol sa kanya ay hindi isang Emperor Realm Cultivator na hindi pa nakakarating sa Half-Step Heaven Opening Realm kundi isang sinaunang ominous beast na tumawid sa panahon at nagmula sa prehistoric times. Bumalot sa kanya ang marahas na aura, dahilan para hindi siya makahinga. Parang idiniin ang buong katawan niya sa ilalim ng bundok at wala siyang lakas na gumalaw kahit isang daliri. Samantala, ang mabangis na hayop ay nagunat ng kuko habang umaakyat sa kanya at inabot ang kanyang mukha, napunit ang kalawakan at naging sanhi ng pagguho ng mundo saan man ito dumaan. Nagulat si Yu Luo siya. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa Azure Arena. Mula nang siya ay sumulong sa Emperor Realm, nakipaglaban siya sa Azure Arena at nakaranas ng hindi bababa sa 1,000 na labanan sa mga nakaraang taon. Sa panahong ito, nakilala niya ang parehong malalakas at mahihinang kalaban.
Ang pinakamahirap na kalaban na nakalaban niya ay noong labanan kung saan siya ang nakakuha ng unang pwesto sa Earth Rankings. Upang maabot ang tuktok ng Earth Rankings, kailangan muna niyang talunin ang dating nangungunang ranggo. Ang kanyang kalaban ay kapantay niya sa mga tuntunin ng lakas at pareho silang nasa half-step Heaven Opening Realm, isang hakbang na lang mula sa pagsulong sa Heaven Opening Realm. Ang kanyang kalaban ay nakapag-condense din ng 6 na uri ng 6th grade elements at naging core disciple ng isa pang Azure Heaven. Tumagal ng kalahating araw ang laban nila bago nila matukoy kung sino ang mananalo sa pagitan nila. Gayunpaman, maging ang dating nangungunang ranggo sa Earth Rankings ay naging maingat nang hinahamon siya. Ginugol nila ang kanilang oras upang alamin ang lakas ng isa't isa bago sila lumabas ng todo sa pagtatapos ng labanan. Sino ang maninasingil ng napakarahas at malupit sa simula? Ang mas ikinatakot ni Yu Luosha ay ang pakiramdam ng pang-aapi na ibinigay sa kanya ni Yang Kai. Hindi mabilang na tao ang minamaliit si Yang Kai at naniwala na hindi niya ito kalaban, ngunit ni minsan ay hindi niya naisip ang ganoong paraan. Paanong mahina ang taong nakatalo sa kanya 10 taon na ang nakakaraan? Gaya ng nabanggit niya ngayon, nagpakita siya ng napakalaking paglaki nitong nakalipas na 10 taon. Ngunit gayon din, hindi rin siya maaaring umidlip, kaya naman hindi niya ito minamaliit. Sa kabaligtaran, noon pa man ay tinuturing niya itong isang kalaban na maaaring makipaglaban ng husto sa kanya. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na minamaliit niya ito ng aktwal na siyang kumilos. Kung ikukumpara sa kanyang nakakagulat na kahangahangang aura, pakiramdam niya ay para siyang alitaptap sa harap ng maliwanag na buwan, talagang hindi gaanong mahalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang taong nasa harapan niya ay isang walang talo na pag-iral. Magkagayunman, siya ay isang core na disipulo ng Azure Heaven at nakaranas na ng daan-daang labanan noon, kaya mabilis niyang inayos ang sarili. Lumakas ang kanyang aura habang ang lakas sa loob ng kanyang katawan ay sumabog palabas. Bahagyang sinipa ang platform, binigay ni Yu Luosha ang kanyang kamay. Ang mga talulot ng bulaklak ay bumaril at nagpaulan kay Yang Kai, bawat isa ay sumasayaw sa hangin at nabuo mula sa pinakamadalisay na kapangyarihan na maaari niyang i-condense sa isang pabago-bago at hindi inaasahang bagyo. Nag-condense niya ang 6th grade elements, kaya ang lakas na ginamit niya ay ipinakita ng ganoon. Ang mga gintong talulot ng bulaklak ay parang mga espadang hindi masisira, na kumakatawan sa metal element. Ang mga pulang talulot ng bulaklak ay parang nagliliyab na apoy, na kumakatawan sa fire element. Samantala, ang dilaw ay kumakatawan sa earth element, berde ang wood element, puti ang water element, at itim ang yin element. Ang libu-libong mga talulot ng bulaklak ay sumayaw upang bumuo ng isang kahangahangang array na maaaring magpira-piraso ng lahat at masakop si Yang Kai sa isang iglap. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Yu Luosha ang kaunting pakiramdam ng tagumpay. Sa kabaligtaran, ang kanyang puso ay tumibok na tila isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis ay nagbabadya sa kanya. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking kamay sa hugis ng mga kuko ng agila na lumalawak sa bulaklak na bagyo. Hindi mabilang na mga talulot ang sumisira sa damit ng lalaki, ngunit nakaharang ang mga ito ng dirt yellow light barrier. Lumipad ang mga kislap mula sa pagkakadikit sa pagitan ng mga talulot ng bulaklak at ng liwanag na hadlang na iyon, habang walang anumang pinsala ang nangyari sa kanyang katawan. Paano nangyari yon? Siya ay halos napabulalas sa pagkabigla, ang kanyang puso ay lumulubog sa ilalim ng kalaliman. Ang Myriad Flowers Array ay karaniwang trump card niya. Sa pangkalahatan ay hindi niya ginagamit ang hakbang na ito dahil nakakonsumo ito ng labis na lakas, at mula nang umakyat siya sa tuktok ng Earth Rankings 3 taon na ang nakakaraan, kakaunti ang mga tao ang nakapagpilit sa kanya na gamitin muli ang hakbang na ito. Ang tanging makapagpipilit sa kanya na gamitin ang hakbang na ito ay ang mga kalaban sa half-step Heaven Opening Realm. Ang mga taong ito ay pinaikli lahat ang 5th grade o 6th grade elements at sila rin ang mga elite na disipulo ng iba't ibang Azure Heaven at Heavenly Paradise. Nahaharap sa sumbong ni Yang Kai na parang isang mabangis na ominous beast, agad niyang inilabas ang kanyang trump card. Noong una ay naisip niyang pipigilan siya nito saglit, maaaring maging sanhi pa siya ng pagkahulog sa isang mapanganib na sitwasyon, ngunit sino ang maaaring mag-isip ng resulta na ito? Hong. Bago niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ang figure ni Yang Kai ay lumabas sa Myriad Flowers Array. Hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak ang nabasag sa isang malakas na pagsabog, na nagiging mga piraso ng liwanag na bumaril sa lahat ng direksyon tulad ng isang meteor shower. Si Yu Luosha ay nakatitig sa harapan, tanging ang ekspresyon ni Yang Kai ay tahimik pa rin tulad ng isang sinaunang balon. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig at malupit na parang yelo. Umuungol upang bigyang inspirasyon ang kanyang sarili, ang kanyang malambot na katawan ay yumigting at isang walang limitasyong ambon ng dugo ang bumulwak mula sa kanya,
na naging isang dagat ng dugo na lumunod sa kanilang dalawa sa loob. Ang mga manunood ay ganap na natahimik habang ang hindi mabilang na mga tao ay nakatitig ng walang laman sa dagat ng dugo sa Azure Arena, hindi maintindihan ang nangyari. Hanggang sa makalipas ang 3 paghinga ay may bamulong. Si Yang Kai ba ay sinira lang ang Myriad Flowers Array ni Yuluosha? Walang sumagot sa tanong. Ang Myriad Flowers Array ay talagang nawasak at si Yang Kai ay lumabas mula rito nang hindi naabala kahit kaunti. Ang pangunahing tanong ay, paano niya ito nagawa? Walang nakakita ng malinaw. Bago malaman ng sino man ang sagot, ang dagat ng dugo sa Azure Arena ay nagsimulang nanginginig na parang nataman ng malakas na impact. Ang dagat ng dugo ay nabasag at ang mga figure ng 2 tao ay mabilis na nahulog mula sa langit. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang mga figurang iyon ay biglang naglaho. Kahit na saglit lang ito, halos lahat ay nakita ni Yang Kai na hinawakan ng malaking kamay si Yuluosha sa mukha at marahas na ibinagsak ito sa lupa. Hindi payag si Yuluosha na sumuko at umamin ng pagkatalo. Parehong ang kanyang payat na jade kamay at mahabang binti, bawat bahagi ng kanyang katawan ay napalitan ng sandata na walang habas na binombo si Yang Kai. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay nanatiling matigas ang ulo at hindi nagbabago tulad ng isang bundok. Hindi siya kumikibo, hindi niya pinansin ang anumang pag-atake na pinakawalan nito laban sa kanya. Hong! Nang inig ang buong Azure Arena at naramdaman din ng hindi mabilang na mga cultivator sa audience ang pagyanig ng lupa sa ilalim nila. Isang ulap ng alikabok ang tumaas sa lugar kung saan dumaong ang 2 mandirigma. Maraming sinaunang nagtataasang puno ang bumagsak sa lupa, na bumubuo ng isang tuwid na linya na umaabot ng ilang daang metro. Ang eksena ay magulo at ang mga figure ni Yang Kai at Yuluosha ay hindi na makita sa gitna ng alikabok. Nagmamadaling itinaas ng lahat ang kanilang mga ulo at tumangala sa langit kung saan nakatayo ang isang malaking inaasahang imahe ng labanan sa pagitan ng 2 iyon sa ilalim ng epekto ng mga spirit array sa Azure Arena. Ang pumasok sa kanilang mga mata ay nakahinga sila ng malalim ng malamig na hangin sa gulat. Sa loob ng napakalaking light barrier na iyon, si Yang Kai ay nakaluhod na nakadapa ang isang tuhod sa lupa. Siya ay may isang malaking kamay na nakadiin sa lupa, ang kanyang itim na buhok at damit ay pumapatak dahil sa impact. Para naman kay Yuluosha, nabasag siya sa lupa habang nakahawak pa rin ang mukha sa kamay nito. Ang mahabang kahabaan ng bakanteng espasyo sa likod nila ay parang isang malaking bibig, na walang tunog na nanunuya. Marshall Peak, Kabanata 4215. Kabayaran. Natahimik ang buong arena. Lahat ay tulala na tumangala sa projection sa langit. Hindi nila maiwasang makaramdam ng katarantaduhan, halos parang natigil sila sa isang panaginip. Si Yuluosha ay lubos na natalo. Ang nangungunang ranggo sa Earth Rankings. Ang babaeng isang hakbang na lang mula sa pagsulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Ang babae na sinasabing isang pag-iral na hindi magagapi sa mga nasa ilalim ng Heaven Opening Realm. Siya ay natalo sa isang iglap. Bukod dito, ang taong tumalo sa kanya ay isang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Yang Kai. Paano ito nangyari? Paanong nagkaroon ng katawa-tawa sa mundo? Hindi mabilang na mga tao ang galit na kinusat ang kanilang mga mata at kinurot ang kanilang mga hita, umaasa na ang lahat ay ilusyon lamang. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ng imahe na sinunog sa kanilang mga mata ay napakalinaw. Hindi ito maaaring maging mas totoo. Si Yuluosha ay natalo ni Yang Kai. Tila wala siyang lakas na lumaban sa marahas na pag-atake ng kabilang partido. Higit pa rito, hindi hihigit sa 10 paghinga ang lumipas mula noong simula ng labanan. Sa loob ng isang partikular na pribadong silid, 3 young lords na nakasuot ng itim, berde, at puti ayon sa pagkakasunod ay nakatitig sa Azure Arena sa gulat. Sila ang 3 young lords na nakipag-usap kay Yang Kai dati. Nakanganga ang kanilang mga bibig na halos may pasok na nila ang kanilang sariling mga kamao sa kanila. Maya-maya, biglang sumigaw ng sorpresa ang Young Lord in Black. Lumingon siya at galit na sumigaw. Bakit mo ako kinurot? Ang Young Lord na nakaputi ay mukhang sobrang nanlumo. Gusto kong makita kung nananaginip ako. Pinunasan ng Young Lord in Green ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi ako makapaniwala na si Senior Brother. Napakalakas pala. Pag-iisip pabalik sa iba't ibang payo, na ibinigay nila kay Yang Kai kanina at kung paano nila hiniling sa kanya na maghintay ng mas matagal, hindi nila maiwasang manginig bigla. Sa loob ng isa pang pribadong silid, si Pei Buwan ay nakadapa ng mahina sa upuan. Ang buong pagkatao niya ay parang lobo na naubusan ng hangin. Puti na rin ang kanyang kutis na parang sapin habang bumubulong sa sarili. Tapos na. Tapos na. Wala na. Aking 10 milyong Heaven Opening Pills. Pagkasabi nun ay napahawak siya sa dibdib niya na para bang dinudurog ang puso niya na hindi siya makahinga. Malamig na ngumuso si Yuhi.
Mabuti nga sayo. Wala siyang mabuting kalooban sa shopkeeper na ito ng 100 refining hall na tumaya ng 10 milyong heaven opening pills sa pagkatalo ni Yang Kai. Sa loob ng Azure Arena, dahan-daang tumayo si Yang Kai at inabot ito upang suklayan ang buhok sa kanyang mukha. Ibinaba ang kanyang ulo upang tingnang mabuti si Yu Luosha, na nakahiga sa lupa na walang malay, ngumiti siya bilang kasiyahan. Hindi ko nasaktan ang kanyang magandang mukha. Tulad ng inaasahan, isa talaga akong taong nagmamahal sa mga babae. Ang kanyang mga salita ay ipinadala sa buong Azure Arena sa pamamagitan ng spirit arrays, kaya malinaw na narinig siya ng lahat. Ang kanyang tono ay maaaring mainit at mabait, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpalamig sa likod ng hindi mabilang na mga tao. Bago ang labanang ito, naniniwala ang buong Star City na si Yu Luosha ang pinakamalakas na master sa ibaba ng Heaven Opening Realm. Walang sino man ang maaaring maging kalaban niya hanggat hindi humakbang ang Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, knock-knockout ni Yang Kai ang hinaharap na sumisikat na bituin ng Azure Heaven sa wala pang 10 paghinga. Kung si Yu Luosha ang pinakamalakas na master sa ilalim ng Heaven Opening Realm, ano ang ginawa ni Yang Kai? Bukod dito, ang kanyang open siba ay naging napakarahas at mabangis. Nagbigay siya ng vibe na babalatan na siya ng buhay sa simula pa lang. Hindi na mali yun mga aksyon ng isang taong nagmahal ng mga babae, di ba? Gaano siya kahiya-hiya na magbigkas ng mga ganoong salita? Patagang paglaban. Maglakas loob ka bang magsagawa ng patagang paglaban? Napakawalan Gia. Isang galit na galit ang biglang umalangaw-ngaw sa Azure Arena. Ang sigaw na iyon ay partikular na nakakaasar sa tahimik na arena. Sa susunod na sandali, ang iba ay sumali. Hindi mabilang na mga tao ang inakusahan si Yang Kai bilang walang kahihiyan at kasuklam-suklam. Inangkin nila na dapat ay may malisyoso siyang naglunsad ng patagang paglaban, kung hindi sana matalo si Yu Luosha sa isang suntok. Pinagmasdan ni Yang Kai ang mga manonood at pinagalitan. Kayong mga basura, kung handa kayong sumugal, dapat handa kang matalo. Masaklap lang kayong lahat dahil nawala lahat hanggang sa inyong damit na panloob. Ha 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 ha. Siya ay sumambulat sa isang baliw na tawa, na nagudyok sa galit ng lahat ng mga tao sa arena, na tinutukso silang punutin ang kanyang bangkay sa 10,000 piraso. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay totoo. Hindi mabilang na mga tao ang nabangkarot dahil sa labanang ito. Pagkatapos ng lahat ay minamaliit si Yang Kai bago magsimula ang labanan at halos lahat ay tumaya kay Yu Luosha bilang resulta. Maaaring mas mababa ang posibilidad, ngunit ito ay tulad ng binanggit ng Young Lord noon, kung tumaya sila ng higit pa, kung gayon mas mananalo sila. Sa kasamaang palad, winasak ni Yang Kai ang kanilang magagandang pangarap sa malupit na puwersa sa wala pang 10 paghinga. Hindi katakataka na inaakusahan siya ng pagiging kasuklam-suklam at naglulunsad ng palihim na pag-atake. Sa mahigpit na pagsasalita, si Yang Kai ay hindi naglunsad ng palihim na pag-atake. Gumalaw lang siya matapos marinig ang boses na nagsasabing magsimula na ang laban. Kudlit tuldok, walang alinlangan kung naglunsad ba siya ng patagang paglaban o hindi. Kaya lang ang ilan sa mga taong iyon ay hindi masaya sa pagkatalo. Iyon ang dahilan kung bakit ibinato nila ang mga paratang sa kanya. Hanggang sa sandaling ito ay muling umalangaw-ngaw ang boses na nagpapaliwanag sa lahat ng mga patakaran kanina. Sa pagkakataong ito, parang tuyo na. Ang nagwagi, ay si Yang Kai. Sa susunod na sandali, isang lalaki ang nadulas sa arena at huminto sa harap ni Yu Luosha. Inabot niya ang 3 daliri para tingnan kung humihinga pa siya. Nang makumpirma niyang kamamatay lang niya at wala sa panganib, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Yumuko siya at binuhat siya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at galit na tinitigan si Yang Kai bago nagmamadaling umalis. Napakamot si Yang Kai sa kanyang ilong, alam niyang masyado niyang pinapansin ang kanyang sarili. Ang taong nagdala kay Yu Luosha palayo ay malamang na isa sa mga disipulo ni Azure Heaven. Si Yu Luosha ay maaaring ituring na isa sa mga ginintoang signboard ng Azure Arena, kaya ngayong nabasag na niya ang signboard na iyon, kakaiba kung hindi siya makaakit ng ilang sama ng loob. Si Yang Kai ay hindi gustong tumayo, sadyang si Yu Luosha ay masyadong bullheaded. Hindi siya susuko at magpapatuloy na lang sa pag-abala sa kanya sa hinaharap maliban kung pinatikim niya ito ng kawalan ng pag-asa. Sa kabutihang palad, ang Azure Heaven ay isa sa 36 Azure Heaven at ang Azure Arena ang pangunahing negosyo nito. Kahit na masama ang loob ni Azure Heaven sa kanya, hindi ito yumuko ng palihim para palihim na alisin siya. Bukod pa rito, hindi dahil walang president ng mga disipulo ng Azure Heaven na namamatay sa Azure Arena. Ang Azure Heaven ay hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob sa iba dahil sa isang bagay na tulad nito. Kung tungkol sa Azure Heaven, ang kamatayan ay nararapat kung ang isa ay kulang sa talento.
Nang makitang ang hindi mabilang na mga cultivator sa madla ay patuloy na nagmumura, nagpa siya si Yang Kai na huwag pansinin sila at dahan-daang naglakad patungo sa exit sa halip. Sa labasan, nakita niya ang matandang lalaki na naghatid sa kanya sa arena na kanina ay nakatingin sa kanya na parang nakatingin sa isang multo. Ang ugali ng matandang lalaki sa sandaling ito ay higit na magalang kaysa sa walang pakialam na ugali noon. Pagbalik sa waiting room, nakita kaagad ni Yang Kai si Pei Buwan na nakaupo roon na nalulunod sa depresyon at tumawa. Shopkeeper Pei, bakit ka nagkakaganyan? 1 million heaven opening pills lang ito. Isipin mo na lang ito bilang isang pagkawala ng pera na nagbigay daan sa iyo upang maiwasan ang sakuna sa halip. Kinagat ni Pei Buwan ang kanyang mga ngipin. Anong ibig mong sabihin sa 1 milyon? Ito ay 10 milyon, 10 milyon. Napakatapang, Shopkeeper Pei. Pang-aasar ni Yang Kai. Nang tanungin niya si Pei Buwan kanina, isang daliri lang ang itinaas ni Pei Buwan bilang tugon at hindi nagbigay ng eksaktong sagot, kaya naman, nagkamali siya ng akala na 1 milyon lang ang taya ni Pei Buwan laban sa kanya. Sino ang makakaalam na si Pei Buwan ay tumaya ng 10 milyon sa halip? Little brother Yang, sinira mo ako. Ang mga tampok ng mukha ni Pei Buwan ay napakunot habang siya ay literal na naluluha. Kung mayroon kang ganoong kakayahan, bakit hindi mo ipaalam ng maaga ang brother na ito? Kung alam ko lang, tinayaan sana kita. Namangha si Yang Kai. Pinadala ko si Yuhi para maglagay ng malaking taya sa sarili ko, hindi ba? Shopkeeper Pei, ikaw ang hindi naniwala sa akin. Paano mo ako masisisi? Natahimik si Pei Buwan nang maalala niya iyon. Naglakas loob si Yang Kai na tumaya sa kanyang sariling tagumpay nang may ganoong pagtitiwala, kaya paano siya hindi sigurado sa kanyang mga pagkakataong manalo. Kaya lang, ang hindi magagapi na imahe ni Yu Luo siya ay nakaugat ng malalim sa puso ni Pei Buwan kaya hindi siya nang ahas na maniwala kay Yang Kai. Ang napakagandang pagkakataon na kumita ng kayamanan ay inilagay mismo sa kanyang harapan, ngunit nabigo siyang makuha ang pagkakataon. Kailangang sabihin na ang posibilidad laban kay Yang Kai ay 10 sa 1. Nagtaas ng kamay si Pei Buwan at sinampal ng malakas ang sarili sa mukha. Naninikip ang dibdib niya na para bang may pumipiga sa puso niya na nahihirapan siyang huminga. Habang nagsasalita sila, pumasok ang isa sa mga taong namamahala sa Azure Arena. Sumulyap ang taong iyon kay Yang Kai bago sumulyap kay Pei Buwan, na nagdadalamati na parang nawalan ng mga magulang. Tumanggo ang taong iyon bilang pagsang-ayon. Junior, nandito ka rin. Pinigilan ni Pei Buwan ang kalungkutan sa kanyang puso at nagmamadaling tumayo. Old Joe, sinabi ng Old Joe, natalo ka sa iyong taya. Paano ka matatalo kung magkasama kayo ni Pamangkin Yang? Nag-react si Pei Buwan na parang tinamaan ng kidlat ngunit hindi nagsalita, pakiramdam na parang may nagpahid ng asin sa kanyang mga sugat. Hindi pinansin ng Old Joe si Pei Buwan at itinago ang kanyang kamao kay Yang Kai. Pamangkin Yang. Bagamat hindi nakilala ni Yang Kai ang taong ito, inulit niya ang mga salita ni Pei Buwan at ikinulong ang kanyang kamao. Old Joe. Ngumiti ang Old Joe. Ang labanan ngayon ay talagang nagbukas ng mga mata ng Old Master na ito, Pamangkin Yang. Magalang na tumugon si Yang Kai. Old Joe, masyado kang magalang. Maswerte lang ako. Makahulugang tinitigan ni Old Joe si Yang Kai. Ang pagkatalo kay Yu Luo siya sa loob ng 10 paghinga ay hindi maituturing na swert. Ang mga disipulo ng Azure Heaven ay hindi ganoon kadaling talunin. Kung sino mang random na tao ang makakatalo sa mga disipulo ng Azure Heaven, kung gayon ang Azure Heaven ay mawawalan na ng karapatang tawagin ang sarili na isa sa 36 na Azure Heavens matagal na ang nakalipas. Nagtanong si Yang Kai. Bakit ka pumunta dito, Old Joe? Iniabot ni Old Joe ang isang space ring. Bago magsimula ang laban, tumaya ka ng 100 milyong heaven opening pill sa iyong tagumpay, tama ba? Ito ay naglalaman ng iyong taya at iyong mga panalo. Agad na kinuha ni Yang Kai ang space ring ng buong sigla. Iniwas ang kanyang divine sense upang tingnan ang nilalaman, napabulalas siya ng may pagtataka. Mukhang mas mataas ang bilang na ito kaysa dapat. Kasama ng kanyang orihinal na taya na 100 milyon, ang Azure Arena ay dapat lamang na mag-abot ng 1.1 bilyong heaven opening pills sa kanya. Ang napakalaking halaga ng heaven opening pills ay hindi isang bagay na madaling mailabas ng anumang dakilang puwersa. Isang lugar lang tulad ng Azure Arena kung saan hindi mabilang na heaven opening pills ang dumadaloy bawat araw ang makakagawa ng ganoon. Ngunit, ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang space ring ay tila naglalaman ng higit sa 1.1 bilyong heaven opening pills. 1.2 bilyon. Kinumpirma ng Old Joe. Nagtaka si Yang Kai. Saan nanggaling ang dagdag na 100 milyon? Ngumiti ang Old Joe. Pamangkin Yang, ang iyong lakas ay pambihira. Sa hinaharap, tiyak nakakalat ang iyong pangalan sa 3,000 mundo, kaya hindi ka makikipaglaro sa Old Master na ito.
Ang dagdag na 100 milyon na iyon ay isang uri ng kabayaran mula sa Azure Arena. Kabayaran para sa ano? Pamangkin Yang, mangyaring huwag nang tumuntong sa alinman sa mga Azure Arena ng alinmang Star Cities kailanman. Ang Old Joe ay diretsyong sumagot. Hindi napigilan ni Yang Kai na kumurap sa gulat, gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Old Joe. Nagpakita siya ng nakakatakot na kapangyarihan na sapat na malakas para durugan ang sinumang kalaban sa ilalim ng Heaven Opening Realm sa kanyang laban ngayon. Ipinagkaloob na walang sino man ang maaaring maging kalaban niya kung siya ay muling tatantong sa isa pang Azure Arena, at kung ang lahat ay tumaya sa kanyang tagumpay, kung gayon paano kikita ang Azure Arena. Ang Azure Arena ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng Azure Heaven, na naghahatid ng malaking halaga ng Heaven Opening Pills dito araw-araw. Kung ang Azure Arena ay patuloy na dumaranas ng mga pagkatalo, kung gayon ang Azure Heaven ay magkakaroon din ng problema. Natural lamang para sa Old Joe na isaalang-alang ang hinaharap. Magkagayunman, uminom siya ng 100 milyong Heaven Opening Pills para ihandog bilang kabayaran ng hindi man lang natatakpan. Makikita kung gaano kayaman at kalakas ang Azure Arena. Napatulala si Pibuan. Sa abot ng kanyang mga alaala, ito ang unang pagkakataon na ang Azure Arena ay nag-alok ng ganitong mapagbigay na kondisyon sa isang cultivator. Ang Azure Heaven ay isa sa 36 na Azure Heaven kung tutuusin. Bukod sa iba pang Azure Heaven sa Outer Universe, hindi na kailangan para sa Azure Heaven na magbigay ng mukha sa anumang iba pang dakilang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang Azure Heaven ay may ganoong uri ng kapangyarihan. Martial Peak, Kabanata 4216. Pagkalantad at babala, mahinahong sinabi ng Old Joe. Wala kang dahilan para tumanggi, pamangkin. Ang pakikipaglaban sa buhay o kamatayan sa Azure Arena ay maaaring makatulong sa isang tao na lumaki ng napakabilis, ngunit walang saysay na lumahok kung isa-isang sisirain mo lang ang iyong mga kalaban. Kahit si Yuluo siya ay hindi makatagal ng higit sa 10 paghinga laban sa iyo. May iilan sa ibaba ng Heaven Opening Realm sa malawak na universo na ito na may mga kwalifikasyon na tumayo sa harap mo. Hindi ka makakatagpo ng angkop na kalaban kahit na pumasok ka muli sa Azure Arena. Kung ganoon, bakit ka mag-aaksaya ng iyong oras sa pagbabalik sa Azure Arena? At saka, kahit na pumasok ka ulit sa Azure Arena, ang Azure Arena ay kayang mag-adjust ng odds kaya habang hindi tayo kikita, mababawasan natin ang ating pagkalugi. Kaya naman naniniwala ako na wala kang dahilan para tumanggi. Anong masasabi mo, pamangkin Yang? Saglit na pinag-isipan ni Yang Kai ang mga salitang iyon at tumango. May katuturan ang sinasabi mo, Old Joe. Bahagyang ngumiti ang Old Joe kay Yang Kai. Kaya may kasunduan na ba tayo? Natawa si Yang Kai. Hindi naman ako papayag na hindi na muling tumuntong sa Azure Arena. Ngunit, kailangan kong hilingin na pigilan mo si Junior Sister Yu, Old Joe. Nag-aalala ako na baka hindi siya kumbinsido kahit pagkatapos ng labanan ngayon. Sumagot ang Old Joe. Huwag kang mag-alala tungkol dito, pamangkin. Maaaring matigas ang ulo ni Xiao Yuer, ngunit hindi siya tanga. Sigurado ako na hindi ka na niya muling hahamunin kapag alam niyang hindi ka niya matatalo at ang kanyang mga aksyon ay magpapahiya sa kanyang sarili muli. Gayunpaman, pipigilan siya ng Old Master na ito. At, tungkol sa kabayaran. Napataas ang isang kilay niya sa sinabi ni Yang Kai. Pamangkin Yang, sa tingin mo ba napakaliit nito? Pinagsalikop ni Yang Kai ang kanyang mga daliri at palihim na sinabi. Paano magkakaroon ng napakaraming Heaven Opening Pills? Saglit na nag-isip si Old Joe at nagdesisyon. Maaaring bigyan ka ng Old Master na ito ng isa pang 50 milyon. Ano sa tingin mo, pamangkin? Naging mabagsik ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang 50 milyon ay hindi ganoon kaganda. Bakit hindi mo ito ay round up sa isang buong numero sa halip? Naging matigas ang ekspresyon ng Old Joe. Pamangkin Yang, dapat kang magpakita ng pagiging angkop. Huwag masyadong matako. Ito na ang limitasyon na maibibigay ng Old Master na ito sa ilalim ng kanyang autoridad. Kung hihingi ka ng higit pa, ang Old Master na ito ay kailangang magbayad sa iyo mula sa sarili kong bulsa. Kung sumasang-ayon ka sa deal na ito, hindi ka lang makakatanggap ng malaking halaga ng Heaven Opening Pills kundi pati na rin ang pagkakaibigan ng Azure Heaven. Ito ay isang napakagandang deal para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, kumislap saglit ang kanyang mga mata at seryosong tumingin kay Yang Kai bago idinagdag. Nagkataon lang, ang Old Master na ito ay nakarinig ng isang pangalan kamakailan. Ang pangalang iyon ay eksaktong kapareho ng sa iyo, pamangkin Yang Kai. Ngumiti si Yang Kai. Ang 3,000 mundo ay malawak. Mayroong trilyon-trilyong buhay na nilalang na nakakalat sa malawak na universo. Sigurado akong may mga tao dyan na may kaparehong pangalan sa akin. Malumanay na tumango ang Old Joe. Talaga,
hindi kakaiba para sa ilang mga tao na magkaroon ng eksaktong parehong pangalan at apelyido. Ang kakaiba ay ang paglilinang ng taong ito ay katulad din sa iyo. Hindi ba't kakaiba iyon, pamangkin Yang? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai at kumislap ang kanyang mga mata. Ano pa ang narinig mo, Old Joe? Mabagal na sinabi ng Old Joe. Narinig ko rin na ang Yang Kai, na ito ay sangkot sa insidente ng Great Cosmological Realm. Gumawa siya ng malaking kapalaran doon at nag-condense pa ng ilang high-grade heaven opening elements. Mukhang napaka-ambisyosa niya at nagnanais na makapasok sa high-grade heaven opening realm ng direkta. Sabihin, pamangkin Yang, hindi ka ba sumasang-ayon na ang taong ito ay walang takot sa langit? Mabilis na sumagot si Yang Kai. Lahat ng mga cultivator ay naghahangad na maabot ang rurok ng material daw. Paano iyon walang takot sa langit? Mahirap para sa isang ligaw na cultivator na direktang makamit ang high-grade heaven opening realm. Naniniwala ang Old Master na ang taong ito ay makakaranas ng isang sakuna sa hinaharap dahil wala siyang anumang background o suportang maaasahan. Kung hindi siya nakaligtas sa sakuna, kung gayon ang mga bagay ay magtatapos lamang sa kanyang kamatayan. Paano kung nakaligtas siya sa sakuna? Tumingin si Yang Kai kay Old Joe. Saglit na pinag-aralan ni Old Joe si Yang Kai at tumawa ng mahina. Kung makakaligtas siya sa sakuna, puputulan ng Old Master na ito ang kanyang ulo at sisipain niya na parang bola. Hindi napigilan ni Yang Kai ang malamig na buntong hininga bilang tugon. Huwag kang masyadong magpakataas at makapangyarihan sa iyong mga salita, Old Joe. Tulad ng tubig na nabuhusan, ang mga salitang binigkas mo ay hindi na mababawi. Umiling ang Old Joe. Iyan ang tadhana, kung sasabihin ng Old Master na ito na hindi siya makakaligtas sa sakuna, hindi niya magagawa. Ang puwersahang pagtutulak pasulong ay magdudulot lamang ng pagkapatay ng kanyang kaluluwa. Ang Old Master na ito ay umaasa na mababago niya ang kanyang isip sa lalong madaling panahon. Kung siya ay utters lamang, kung gayon ang lahat ay magtatapos ng maayos, kung hindi, huli na para sa pagsisisi sa oras na dumating ang sakuna. Mukhang galit na galit si Yang Kai. Pagkatapos, biglang iniba ni Old Joe ang usapan. Walang saysay na pag-usapan ang mga ganoong bagay na walang katuturan. Pamangkin Yang, naisip mo ba ang alok na ibinigay sa iyo ng Old Master? Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ibigay mo ito. Nakangiting kumuha si Old Joe ng isa pang space ring at ibinigay ito kay Yang Kai. Ang space ring na iyon ay naglalaman ng kahangahangang 50 milyong heaven opening pills. Makahulugan niyang sinabi, pamangkin, ang Old Master na ito ay may payo para sa iyo. Ang mga nakakaunawa kung paano maging flexible ay tataas pa. Bumulong si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong payo, Old Joe. Itatago ko ang iyong mga salita sa aking puso. Binigyan ng Old Joe si Yang Kai ng isang pagsukat na tingin at tila nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata, kaya, bumantong hininga siya at umiling bago umalis. Sa tabi nila, yumuko si Pibuwan at pinaalis si Old Joe. Hanggang sa wala na si Old Joe ay tumingin siya sa dalawang space ring sa mga kamay ni Yang Kai na may naiinggit na tingin. Ang mga space ring na iyon ay naglalaman ng napakalaking halaga na 1.25 bilyong heaven opening pills. Ito ay isang halaga na hindi niya kikitain kahit na siya ay nagtrabaho sa buong buhay niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang tumalon sa takot. Little brother Yang, bakit nakakatakot ang ekspresyon mo? Si Yang Kai ay random na nagbigay ng dahilan. Nasugatan ako ni Yuluo siya. Nagulat si Pibuwan saglit, pagkatapos ay isang alon ng pangunawa ang bumalot sa kanya. Sa palagay ko ang labanan ngayon ay hindi kasing dali ng tila sa ibabaw. Malamang na nagbayad si Yang Kai ng mabigat na presyo para talunin si Yuluo siya sa loob ng 10 paghinga, hindi lang ito nagpapakita sa ibabaw. Shopkeeper pay, hanggang sa muli nating pagkikita. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at inakay si Yuhi palayo, ang kanyang ekspresyon ay malungkot pa rin gaya ng dati. Alam niya na hindi niya may tatago ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ng nangyari sa Great Cosmological Realm, o ang katotohanang na-condense niya ang isang high-grade elements at balak niyang direktang maabot ang high-grade heaven opening realm. Napakaraming tao ang nakasaksi sa nangyari sa Great Cosmological Realm kung tutuusin. Ito ay ibinigay na ang balita ay kakalat. Ito ay isang oras lamang. Kinakalkula ang oras, halos 2 taon na ang lumipas mula noong siya ay lumabas sa Great Cosmological Realm. Kung malalaman ng Azure Heaven ang tungkol sa mga kaganapan sa loob ng Great Cosmological Realm, hindi nakakagulat na malaman nila ang tungkol sa kanya. Ang paghahanap ng tao sa malawak na universo na ito ay hindi naiiba sa paghahanap ng karayom sa isang dayami. Sa kasamaang palad, may napansin si Old Joe sa labanang ito sa Azure Arena at natiyak na si Yang Kai ang parehong taong binanggit sa mga chismis na iyon. Si Yuluo siya ay na-condensed ang 6th grade element powers pagkatapos ng lahat.
siya ay maaaring ituring na isang hindi magagapi na pag-iral sa mga nasa ilalim ng Heaven Opening Realm. Dahil dito, kailangan ng isa na magkaroon ng mas malaking pamana kaysa sa kanya upang talunin siya sa loob ng 10 paghinga. Kung alam na ng Azure Heaven ang katotohanan ito, malamang na iyon ang kaso para sa lahat ng iba pang Azure Heaven at Heavenly Paradise. Noon pa man ay alam na ni Yang Kai mula sa Lady Boss na ang kanyang paglalakbay patungo sa High-Grade Heaven Opening Realm ay hindi magiging madali at malamang na siya ay masusupol ng iba't ibang Azure Heaven at Heavenly Paradise. Kaya lang, hindi pa siya nagpahayag ng sarili sa mata ng mundo. Kinuha lang niya ang Voidland at tahimik na pinalakas ang sarili. Ito ay maaaring ituring na isang medyo matatag na pamumuhay. Sa kabaligtaran, siya ay ganap na nalantad pagkatapos ng labanan ngayon. Sa anumang kaso, ito ay hindi isang bagay na maaaring makatulong. Kahit walang laban ngayon, ilang oras na lang bago matuklasan ng mga interesado sa kanya ang kanyang kinaroroonan. Maliban kung itinago niya ang kanyang sarili sa Voidland magpakailanman at hindi kailanman nagpakita ng kanyang mukha kahit saan, imposibleng manatiling hindi nagpapakilala. Magkagayunman, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging suppressed pansamantala. 4 elements pa lang ang nakondensed niya. Malayo pa bago siya makasulong sa Heaven Opening Realm. Kahit na ang Azure Heaven at Heavenly Paradise ay nagplano na sugpuin siya, hindi sila gagawa ng kanilang hakbang ng ganoon kabilis. May mga reputasyon silang dapat alalahanin, kaya kailangan nilang alalahanin kung paano sila kumilos. Ang daan ng cultivator patungo sa pagsulong sa Heaven Opening Realm ay mahaba, bilang karagdagan, mayroong maraming mga pagbabago na maaaring makaapekto sa huling resulta. Tulad ng mga kahoy na tabla na bumubuo sa isang kahoy na bar aisles, kung gaano karaming tubig ang maaaring hawakan ng isang bar aisles ay ganap na nakasalalay sa pinakamaikling tabla. Kailangan lang nilang tiyakin na ang kanyang water barrel ay may isang kahoy na tabla na mas mababa sa high grade upang makuha ang mga resulta na gusto nila. Sa pagsasaalang-alang sa lahat ng ito, nakaramdam si Yang Kai ng kaunti pang kagaanan. Ang mga salita ni Old Joe ngayon ay tila walang iba kundi ang mabait na payo, ngunit ang mga ito ay talagang isang uri ng babala, isa na nagmula sa iba't ibang Azure Heaven at Heavenly Paradise. Hindi siya nang ahas na sabihin na ito ang kagustuhan ng lahat ng Azure Heaven at Heavenly Paradise, ngunit ang kanilang mga opinyon ay malamang na magkatugma pagdating sa bagay na ito. Matapos dumaan sa isang mahaba at madilim na pasilyo, tila sumalubong sa kanya ang maliwanag na liwanag sa unahan. Mahigpit na kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at tumangala sa langit na may ngiti sa kanyang mga labi. Kalimutan ng isang maliit na babala. Kahit na kailangan kong gawin ang buong mundo na aking kaaway, ang aking determinasyon na makamit ang high-grade Heaven Opening Realm ay hindi matitinag. Bata, bakit ka nakangiti ng sobra? Biglang lumitaw ang mukha ni Bai Chi sa harap ni Yang Kai na may walang hanggan na kakaibang ekspresyon. Nagulat si Yang Kai. Anong ginagawa mo dito? Tumawa si Old Bai at bahagyang iwinagayway ang space ring sa kanyang kamay. Napakurap si Yang Kai at mabilis na nakuha ang kahulugan. Hiniling ka ba ng Lady Boss na tumaya? Tuwang-tuwang sumagot si Old Bai. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng kayamanan. Sino ang kusang papalampasan ang ganitong pagkakataon? Inihanda ito ng Lady Boss matagal na ang nakalipas. Ang mga hindi nakakilala kay Yang Kai ay maaaring hindi naging optimistiko tungkol sa kanyang mga prospect, ngunit kilala siya ng Lady Boss. Paanong hindi niya malalaman kung gaano siya kalakas? Nagsimula siyang maghanda para sa pagtaya ni Bai Chi sa sandaling nagpa siya si Yang Kai na tanggapin ang hamon ni Yuluo siya. Sayang naman, ang Lady Boss ay walang maraming Heaven Opening pills sa kamay, kaya maaari lamang kaming maglagay ng 30 milyong taya. Nagreklamo si Bai Chi na may kaunting kawalang kasiyahan. Napatulala si Yang Kai. Ang Lady Boss ay naglagay ng taya na 30 milyon na may 10 sa isang logro, sa madaling salita, nanalo siya ng 300 milyong Heaven Opening pills. Kasama ang 1.25 bilyong Heaven Opening pills na natanggap niya, malamang na nawala sa Azure Arena ang buong betting pool sa pagkakataong ito. Walang sinasabi kung gaano katagal bago sila makabangon mula sa mga pagkalugi na ito. Magkakaroon tayo ng sapat na pera para sa auction ngayon. Hihihi. Mahinang tumawa si Bai Chi. Subasta. Agad na naging interesado si Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang iyon. Saan ang auction? Wind and Cloud Auction House. Ang Star City ng Thousand Birds Territory ay nagkaroon ng auction house sa pangalan ng Wind and Cloud Auction House. Ito ay isang lugar na pamilyar kay Yang Kai dahil isa itong industriya na pagmamayari ng Wind and Cloud Paradise. Noong nagpunta roon sina Yang Kai at Old Bai para mangolekta ng mga pagbabayad sa utang, gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan ang Wind at Cloud Auction House para maiwasan ang pagbabayad sa kanila.
Sa sobrang inis ng dalawa ay sumubsob sila sa auction at gumawa ng maraming malisyosong bid, na nagresulta sa pagkasira ng auction. Ang taong namamahala sa Wind and Cloud Auction House noong panahong iyon ay isang 4th grade Heaven Opening Realm Master na may pangalang Yun Xinhua. Dahil sa mga malisyosong bid na ginawa ni Yang Kai at Bai Chi sa panahon ng auction, karamihan sa mga item sa auction ay karaniwang nahulog sa kanilang mga kamay, gayunpaman, tumanggi silang bayaran ang bayarin gamit ang Heaven Opening Pills. Nangangatuwiran ito na hindi hahayaan ni Yun Xinhua na dumausdes ang bagay na ito, kaya ikinulong niya sila sa loob ng Wind and Cloud Auction House. Pinukaw nito ang Lady Boss na pagkatapos ay nagalit at inatake ang Wind and Cloud Auction House bilang resulta. Kaya naman, nabuo ang sama ng loob sa pagitan nila dahil sa pangyayaring ito. Nang maglaon, nakipagtulungan si Yun Xinhua kina Yuhi, Shinji, at Ling Chunkyu upang tambangan ang Lady Boss. Si Yun Xinhua ay tuluyang napatay sa lugar at ang kanyang kaluluwa ay napatay sa loob ng silang yang domain ng Golden Rainbow Province nang gamitin ni Yang Kai ang kanyang huling Niameng Golden Feather. Nang marinig ni Yang Kai na binanggit ni Bai Chi ang salitang auction, agad na pumasok sa isip ko ang Wind and Cloud Auction House. Ngumisi si Bai Chi. Ang First In at Wind at Cloud Auction House ay magkasalungat sa isa't isa, paano tayo makakasali sa alinman sa kanilang mga auction? Sa pagkakataong ito, nakikilahok kami sa isang auction na gaganapin ng Red Clouds Auction House. Dahil alam niyang hindi masyadong pamilyar si Yang Kai sa Star City, ipinaliwanag niya. Ang Red Clouds Auction House ay pagmamayari ng Red Clouds Cave Heaven. Ang kanilang pamana ay mas malaki kaysa sa Wind at Cloud Auction House at mayroon silang mga sangay sa maraming Star Cities. Higit pa rito, may posibilidad silang magsagawa ng malakihang auction sa isang random na Star City tuwing 5 taon o higit pa. Ang malakihang auction sa pagkakataong ito ay gaganapin sa Thousand Birds Territories Star City.